At ang masaklap dito, Senator, ang masaklap dito, may mga missionary workers po nasa labas ng compound. At ang sabi at ang utos ni General Torre, bawal daw pumasok, ayaw daw papasukin yung mga missionary workers na dyan po nakatira sa compound na yan. Aba, iba na yata yung administrator ngayon, Senator, at si Torre na nag-uutos. Tayo ngayon? Marcelo na ba tayo? Ganun na lang sila kung makapagbigay ng order. Hindi po makatarungan yan. Hindi po makatarungan. Very clear. Very clear. Ang purpose na is mag-serve ng warrant. Yes, sir. So ngayon, na-serve nila ang warrant. Wala. Nahuli ba na si Pastor Kibuloy? Simula... Hindi ako nakapagbunito dito. Andito ako sa Cotabato. Opo, Senator, para sa kaalaman ninyo at sa lahat ng ating mga kababayan, simula po kaninang madaling araw, mga alas 4, alas 3 po, hanggang ngayon ay hindi pa rin po nila nakikita at nakikita natin sa mga videos, nakatambay, nakaupo lang yung mga pulis doon, ang iba nagsiselfone, pagod na pagod, Senator, yung mga kapulisan po ninyo. Alam mo, yung mga pulis, they're just following orders. Dapat talaga yung mananagot dyan, yung commander nila, kung sino nag-utos sa kanila. Yung mga pulis na yan, sumusunod lang yan sa order Sumusunod lang yan sa utos ng kanilang commander. At kung yung sabi mo hindi na makapasok yung gustong pumasok, hindi na makalabas yung gustong lumabas, abay Marcelo na yan. Hindi na yan tama. Hindi na yan tama. Ang trabaho nila dyan is mag-serve ng warrant. Ngayon, na-serve nila ang warrant. Wala doon yung siniserve nila. So, i-return nila yung warrant sa korte o ano pang next na procedure na dapat nilang gawin at ilisanin nila yung lugar. Bakit? Binayaran ba ni Torre yung lugar na yan at siya nang pumamay-ari? Hindi naman siya tama yan. Hindi tama yan. Totoo yan, Senator. At alam po ninyo, kanina, habang nagde-negotiate pa doon sa may harap ng compound, si General Torre at mga legal counsel, yung nasa likod banda, yung mga tauhan po niya, ay sinira po kaagad yung mga pader, yung bakod po doon. Nagkaroon, ang nangyari, nagdulot ito ng tensyon at ilan sa mga missionary workers na nando doon ay pinusasan at nasugatan. Marami pong sugatan, Senator. Pwede na wala naman pong resist ang mangyari sana. Kasi nag-uusap naman sana ng maayos. Bakit bigla? May tear gas pa po, Senator, ang ginawa itong kapulisan. Dapat kung lumabag sila sa kanilang police operational procedure, may pananagutan sila. Anyway, recorded mo kaya niyo lahat ng mga pangyayari dyan. Yes, sir. Dapat ni-record niyo at gamitin yung ebidensya yan sa korte. Gamitin yung ebidensya yan sa korte. Senator, meron pang isa. Dahil batay doon sa mga videos and photos na nakuha po ng mga missionary workers dyan po sa KOJC, may ilang pulis din na naka-uniforme pero yung patch na nakalagay hindi po Philippine flag, American flag, Senator. Ito ho ba ay normal na proseso? Nagkakamali lang ba minsan yung mga pulis pag ganyan pong mga operasyon, lehitimong operasyon? Ano ba? Paano sila? US Army? O ano sila? US Police? Dapat kuha nyo, recorded nyo lahat yan mga pangyayari na yan para gawin ninyong ebidensya talaga. Hindi tama yan. Bakit sila mag-suot ng flag ng Amerika? Kung sila ay Pilipino, sila ay Philippine National Police. Hindi tama. Oo. Kaya nga po, Senator, nararamdaman ngayon ng mga taga-KOJC para silang hino-hostage ng kapulisan. Kailangan sigurong si Atty. Torre may ginawa na bang hakbang? Meron na po. Dapat pumunta kayo sa korte para kayo ng court order na paalisin sila dyan. Hindi man sila nang bumayari dyan. Pumasok sila para mag-serve ng warrant. Opo, Senator. Ngayon, wala yung subject of the warrant. O bakit pa sila mag-standby? Hindi man binili yung property niyan. That's illegal entry. Illegal entry. Ano pa bang dapat pananagutan nila dyan sa batas? Bakit na inoccupy yung lugar na hindi kanila? Yes, to. That's private property. Private property yan. Opo. Yes, Senator, just a short facts po sa nangyari po kanina. So nangyari po is average 2,000 or more nakapulisan po ang
pumasok po ang sumalakay po sa KOJC compound. Nangyari po, nagsilbi po sila ng arrest warrant sa isang tao po, Sylvia Simanes, kung di ako nagkakamali. Yun po ang isang unang ipinakita. Pagbigay po, nakiusap po tayo na maayos ang ating mga attorney kay Torre. Kinausap po natin na, sir, kung maaari po, daanin po natin to sa legal na pamamaraan at maayos po. Ganun po nakapag-usap ang ating mga lawyer. Sige po, papasok po kayo, sasabayan din po namin, at least kung gaano karami rin po sana yung kapulisan ninyo, mabigyan din po namin ng tao para makapag-conduct po ng video. Kaso lang po, ang sinabi po ni General Torre, ini-emphasize niya po, gaya po na nangyaring hearing din po ninyo sa Senate, lagi niyang binabanggit ang elsewhere. Na hanggang ngayon po ata hindi niya po maintindihan ang ibig sabihin ng elsewhere. Na paulit-ulit po na ipinangangaral ni Atty. Torion ang meaning ng elsewhere. Na yan din po ang kanyang ginamit na basihan for him to conduct the whole operation inside the compound and to enter every building wherever he wants. Which is in-explain ni Atty. Torion that before you do that, there should be a clear permission for every building, for every houses na may mga nakatira. Wala na po yun. Ang sinabi po ni Torre, sa ayaw nyo sa hindi, papasukin namin yan, sumakay po siya sa truck na magiging daan para wasakin yung gate. So instead of may masaktan, sige po, pinagbigyan po namin. 2,000, pinapasok po namin sa gate, and they conduct everywhere, umihi kung saan-saan, binaboy ang lugar, sinira yung mga gate, may pumasok pa po sa likuran kung saan may nasaktan, nagbato ng tear gas, marami po na injury, meron pong inatake ng puso, meron pong isang namatay. Yun po ang short facts sa ginagawa. Hanggang ngayon po ay hindi po sila umaalis, at isa po rito ay hindi po sila pwedeng magpapasok ng kahit sinong even residente ng KOJC compound. Sila lang po ang may karapatan, ang kapulisan lang daw po ang may karapatan na magpapasok kung sino gusto nilang papasukin sa compound. In other words, sila po ang may discretion, sila po ang may authority to take over the rule of whatever they have inside the KOJC compound. So ang in charge overall to conduct any operation, even magpapasok, wala pong KOJC. He doesn't respect the lawyers, he doesn't respect any authority coming from the lawyers of the KOJC, o sa kanya lang po ang nasusunod. Ngayon po, sabi niya po, pwede kayong lumabas, pero bawal na kayo pumasok. Sila lang ang pwede magpapasok. Ngayon po, ang nakakabahala. Nagpapapasok po sila ng mga sibilyan na hindi po miyembro ng kingdom. Mga tagalabas, mga naka-mask, mga sibilyan na hindi po namin, hindi po taga-kingdom. Ano po ba ang plano nila dito? Senator, just a short facts po sa kasalukuyang kaganapan sa kingdom po. Kaya, yan, klarong sobrang abuso na yan. Sobrang abuso na ginagawa nila na gano'n na hindi kayo makapasok sa inyong property at hindi kayo makalabas sa inyong property. Ano yan? Hostage taking? Hostage taking na nangyayari dyan. Maling-mali po yan. Maling-mali talaga yan. Dapat pumunta na kayo sa korte para makakuha kayo ng court order na dapat kuwan sila. Magkakaroon ng order sa korte kung anong dapat gawin diyan sa sitwasyon na yan. Pumunta na kayo sa korte para legal lahat. Yes, Senator. Senator. Yes, Sir Ibi. Sorry. Sige, go ahead, Sir Yeah, Ibi. Senator. Yes, Senator. No, hi to Doc Lorin nga. No? Senator Batot, this is Elmer, no? Ibi Hugalbot sa Facebook. May tanong lang po ako, Senator. I think I remember sa hearing mo, I don't know if it was the ILG Secretary Abalos who promised na pupunta daw siya ng Davao para areglohin kung ano mang nangyayari dyan in the serving of the warrant for Pastor Kibuloy. Tama ba ho ako? Yun ang sabi niya, pumunta siya para ayusin niya yung nangyayari dito. Ngayon nga, natuwa naman nakita natin yung mga pulis sa checkpoint, wala nang hindi na nakamas. Kikita niya yung mukha. Baka yan yung adjustment na ginawa nila. Kasi yan man talagang sinabi natin doon sa hearing. I don't know kung pumunta na si Secretary Abalos dito. So in follow-up to that, Senator,
hindi ka na magko-conduct ng another hearing tungkol dito sa panibagong event na to. Hindi pa naman tayo nag-adjourn sa ating hearings, no? Ongoing pa yan, under suspension lang. So pwede natin ipagpatuloy yan dahil nga hindi nga tayo nag-adjourn, pwede natin magpatuloy natin lalong-lalo na at may ganitong nangyayari ngayon, kailangan nating imbestigahan yan. Senator, makakasama po natin si Dr. Lorraine Badoy. May mga katanungan po sa inyo. Sige po, Hi, good sige Loren. Senator. Good afternoon. Yes. Nandun po ako sa KOJC nung lumusob itong si Torre. Excessive talaga to, Senator. Halos 3,000 yata yung tao. If you're an ordinary citizen, nakakatakot. No, and I got to talk to him face to face. And it was a long back and forth, but I saw yung futility kasi sa isip niya talaga, siya talaga yung tama. And I said, so where is your search warrant? I went like that. And he said, ano ka ba, Lorraine? Matanda na tayo. Alam natin hindi nagmamatter yung mga ganyan. That's exactly what he said. Now, this is from a law enforcer. And there's so many details that are horrifying about all of this. As the Marcos administration has been a horrifying freak show for a lot of us, for the entire country. The implications of all of this, Senator, are very, very grave. Kasi, for instance, no, yung pagbabastos nila sa Senate hearing na yon, Senado na mismo ang kausap nila, ikaw na mismo ang kausap nila, pero hayagan, malakas ang loob magsinungaling sa'yo. Diba na pupunta daw siya, si Abalos, pupunta daw siya at aayusin niya, but he never once went. So, in other words, these are people who feel on whose hands power is very dangerous. Kasi ginagamit talaga nila against the Filipino people. And if it's not even clear to the people right now, this is a country where laws don't matter anymore. Because the law enforcers themselves, and from the president mismo, those orders are coming from the president himself. Otherwise, he would be there and he would stop it, but he's not doing it. So, last night, Senator, the KOJC declared that they are withdrawing their support from the Marcos administration and no longer recognize him as the president, and they are going to march to Malacanang, and they are going to stay there, and they are going to, kahit na anong gawin sa kanila, they are willing to lay down their lives hanggang bumaba itong si Bongbong Marcos, because he has already shown very clearly that he is not fit to lead the country. So, as a senator, as an elder, because that's where the word comes from. Senex means elders, the wise and the compassionate ones in our country. Because right now, Congress is the same. It's a failed institution. As we can see that the PNP is a failed institution. Ang tinitignan na lang ng tao ngayon, sir, kayo. Buti na lang nandyan kayo, sir. Yeah. Lorraine, dapat isipin itong mga tao na ito, no, na walang forever. Walang forever. Hindi sila forever na mag-aabuso sa kanilang power, at hindi rin kayo forever na magpapaabuso. So may hantungan rin itong lahat. May hantungan rin itong lahat. Hindi po pwedeng forever na gano'n na lang palagi. May hantungan ito, Lorraine, kaya sige lang. Sige lang, Lorraine. Papi. Tsaka, sir, may